beloved Boss Mike Cervera. 117 flood control projects ang tatay niya. Bakit hindi kaya nila alamin? Naging effective ba to? Isalpak nila sa mukha ng buong Pilipino? Hoy, grabe ka naman. Isalpak daw sa mukha ng mga Pilipino. Hey! Eto ho yun, mga kababayan, yung tinutukoy ko. Oo. At least si Attorney Claire na ang nag-content din, ano? Oh, eto mga kababayan ko, ito yung makikita nyo naman, mga kababayan, sa internet. Opo, ha? Oh, pakinggan nyo. 13,917 flood control projects ang tatay niya. Oh, 13,917 project yung tatay niya. Bakit hindi kaya nila alamin? Naging effective ba to? Isalpak nila sa mukha ng buong Pilipino? May isalpak nun. Ipakita nila sa buong Pilipinas. Yan, ipakita kung nasaan. Oh, nasaan yan? 13,917 flood control project ang mga nakalista na tinapos daw ng tatay ni Sara. Sara Duterte na wala nang alam, mga kababayan, kundi maglakwatsa. Kaya pag tinanong nyo siya, kamusta na ang Pilipinas? Wala nang masabi. Oh, di ba? Yung 13,917 na flood project ng tatay ko, effective, matibay, hindi substandard. Ayan lahat, existing, operational, effective lahat. At nararamdaman ng tao. Tingnan nyo dito sa Davao City, walang baha. Yan! Siya dami, 13,000 na flood control. 13, kulang-kulang 14,000, mga kababayan, na flood control project. Oh, sige nga ho, kayong mga taga Davao, naramdaman nyo ba yon? Na talagang wala ng baha? Kada ulan, puro baha dyan na. Di ba ba? O sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, nakakapag-subscribe dyan. Oo, ha? Huwag nyo na ipagkakait yan. Di ba dapat ganun? So ngayon, ang advice niya ngayon sa Pangulo, hello, BBM, siyempre tawag niya BBM. Hello, BBM, mag-around the world ka kasi para masolusyonan mo yung baha. Kita nyo? Ganon? Ganon. Around the world. Di ba ulitin natin? Hindi man ako libre na konsulta ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. Ang galing din magguto ni Sara, mga kababayan ko. Oo, kumukonsulta daw sa mga OFW. Mga kababayan ko, gamitin mo lang Google, ano? Makikita mo na to. To si Sara talaga, oh. Kaya nga, akala ko ba may alam yan? Attorney, eto na. Wag ka na ma-high blood. Pakinggan mo na lang ito. Yan. Alam, no? Sabi rito sa caption, mga kababayan, magpa-ospital ka na, Inday. Malala na yan. Ha. Naliligaw na utak ni Inday Sayad. Bakit ho? Pakinggan nyo yung sinasabi. Hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi... Kita nyo, mga kababayan? Yan ba yung may concern? Hindi niya alam. Vice Presidente to. Vice Presidente to. Hindi niya alam yung nangyayari sa Pilipinas. Walang yan na yan, mga kababayan. Sa kayo nakakita ng ganyan. Akala ko ba'y concern sa Pilipinas ito? Bakit hindi niya alam kung ano nangyayari dito? Ay siguro natatakot, mga kababayan, na malaman ng Pilipino na yung tatay niya talaga nagpakaluno. Nagpakalunod sa napakaraming flood control project. Kaya ngayon nagmamaang-maangan na sila. Di ba? Maang-maangan 'yan. Tuloy. Magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat. Bobo! Tingnan nyo, mga kababayan, ng katwiran. Kasi daw magkaiba yung time zone.
Kaya hindi niya na daw alam yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi gising daw tayo ngayon, siya tulog. Ay mga kababayan, alam nyo, akala niya siguro siya lang yung nakakapag-abroad. Mga kababayan, kahit na ho anong oras, kahit anong araw, kahit anong kahit na anong gabi, umaga yan. Aba ako mga kababayan di po ba alam natin kung ano nangyayari? Kaya nga nakakapag-vlog tayo So ibig bang sabihin, daig na daig pa natin si Sara Duterte? Dahil tayo kapag ka nag-a-abroad, alam natin kung ano nangyayari sa bansa natin? Dahil concerned po tayo. Si Sara ho, abay hindi daw niya ho alam. Dahil ang katwiran daw niya, magkaiba daw yung time zone. Nako, mga kababayan, napakabobo. Kasi ho, wala naman talagang concern sa Pilipinas to. Ang concern niya lang, mga kababayan, kung paano magnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Yun, mga kababayan ko. Tuloy. At doon sa Pilipinas, hindi ko nasusundan. Diba? Hindi daw niya nasusundan Kundi ba naman tatanga-tanga talaga to yan, attorney, dagdag mo pa yan. Lang yan na yan. Dito na tayo. Mga kababayan, nako, eto matindi. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay mayroon na hong direktiba dito sa bagong DPWH Secretary. Ano ito, mga kababayan? Pakinggan natin. Ulo na Ito na mga kababayan, yari kayo ngayon. Sabi dito, sa new DPWH Secretary. Bakit? Alamin. direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Ang una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas Nako! ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. Nako, mga kababayan, top to bottom. Courtesy resignation ang panawagan ng bagong DPWH Secretary. Wala na hong iba kung hindi Benz Dizon, mga kababayan ko. Yari kayo. USEC, Nako. ASEC, Nako. Division Head, Nako. Regional Director, Nako. hanggang District Engineer Nako. ng buong bansa. Nako, lahat. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Patay. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, Nako. paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nako, yan alam nyo mga kababayan ko, talagang seryoso si Pangulong Bongbong. Seryosong seryoso ho, baka akala nyo. Akala siguro nila mga kababayan, nagbibiro ang Pangulong Bongbong, Wala ho, may mananagot talaga. Maraming mananagot. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. Nako, At ito po ang simula. yan ang simula. Lilinisin na ho ang napakaruming iniwan ni Bunuan. Para bang nangisda lang ho si Bunuan. Sanay ho sa pangingisda yung mga kababayan. Dahil po yung Bunuan Beach, kanila yata yan. Kaya ho, mga kababayan, wag na kayong magtaka. Kung si Bunuan, nangisda lang sa DPWH, tuloy. Pagkatapos po nito, tayo magkukonduct ng napakamasusing review Nako. ng lahat ng mga personnel. Nako. Yan na. Ako po'y naniniwala Yan. na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Yan, mga kababayan. Marami ho. Nako mga kababayan ko Eto lang ho yan, mga kababayan, talakayin natin to ng hiwalay, Eto pong isang, kilala, mga kababayan, magaling, na isang naiipit ho, mga kababayan, Dahu Itay, isa hong direktor ng DPWH, ang naiipit sa awayan ng mga politiko. Siya ho yung napuputukan dahil po sa away ng mga politiko sa kanilang lugar. Nako, antayin niyo, tatalakayin natin yan, Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila. Nako! At sila. Hahanapin pa. Hindi lang ho, mga kababayan, sisibakin, kung hindi, hahanapin. Nako, sigurado masasampulan yung Alcantara, Sigurado masasampulan yung pinalitan niya, Nako, mga kababayan ko, iba ito. Sige, tuloy. Ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Nako, yan. Ano sabi? Ulit lang, dali lang. Wait lang dito. Linisin ang DPWH. At ito po ang simula.
Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Oh, Ako po'y naniniwala na, na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. yon. Ang utos ng ating Pangulo, Ay. hanapin sila. Nako, ang utos ng Pangulo daw ay hanapin sila. Hanapin nyo na yung isa. Oo, yung naiipit sa bangayan, mga kababayan. Eto mga kababayan ko, eto yon. Meron po kasi, kung inyong matatandaan, dyan sa Mindoro. Alam nyo yung Mindoro? Oh, di ba yung in-expose daw na yung project daw ho doon na flood control ay gumuho yung isang parte. Naalala nyo yun? Eh kung hindi ba naman si Raulo din tong mga politiko dyan? Biruin ninyo mga kababayan, yung pong ilog na yon, abay, minimina ho yung mga buhangin. Oo, minimina, no? Ay, yung bang kinukuha ho yung buhangin tapos tinatambak kung saan? Baka dinadala sa West Philippine Sea, dinadala sa may, dyan, tinatambakan sa may Manila Bay, o saan pa man, ano? Ngayon mga kababayan ko, isipin nyo, sa lahat ho ng proyekto netong taga-DPWH na itong direktor na ito, ba yung mga kababayan, lahat maaayos, maliban lang dito sa flood control. Bakit ho? Bakit gumuho? Kasi ho mga kababayan, hinukay yung ilalim, humina yung pundasyon. Ano mangyayari? Guguho. Ngayon, eto namang gobernador, abay nagbida-bida. Abay mga kababayan Oo, gusto lang naman mga kababayan pasakitan yung congressman kung kaaway niya. Wala naman akong pakialam doon, ano? Kung kaaway niya yung congressman. Ginagamit ho yung proyekto na gumuho dahil din naman sa kagagawan niya. Eto masakit. Sino ang may-ari noong mga humuhukay, kumukuha ng buhangin sa ilalim ng mga ilog at dagat? Sino ho? Yung gobernador mismo. Walang yaya, no? Tapos siya pa yung unang nagre-reklamo. Di po ba, mga kababayan? Nako! Oh, Sir Mike, dito sa amin yan sa Occidental Mindoro. O yan! Yan yun. O, yung governor nyo dyan. O, bida-bida. Ay, biruin mo, kanya yung dredging ng mga buhangin. O, isipin nyo, pag nakuha nyo yung buhangin sa ilalim, ano mangyayari din sa dalawang pampang? Hihina yan. Kung may flood control ka dyan, hinukay mo, di guguho talaga yan. Kaya sinasabi nito si Vince Dizon, hindi lahat ng mga kawani ng gobyerno ay mga siraulo na katulad ng mga barkada ni Joel Villanueva dyan sa Bulacan. Abay mga kababayan, itong direktor na to, abay mga kababayan, premyado, magaling talaga. Kaya ho yung mga proyekto dyan sa may Mindoro, lahat magaganda. Maliban na nga lang dyan sa flood control na isa na nagawa nila ng paraan para idamay itong, kasi mga kababayan ganito, no? Purihin natin kasi kapag dapat purihin. Sabi ko nga nung mga nakaraan, hindi naman lahat ng mga taga-DPWH talagang masasama katulad ng mga barkada ni Joel Villanueva dyan sa Bulacan. Yung nagpapatalo ng mga milyon-milyon, daang milyon, 800 million sa isang gabi sa casino. Ganun karami mga kababayan. District engineer yan. Eto ho mga kababayan, hindi. Dapat yan nga ho yung sinasabi na hanapin at kailangan natin na yaan ang dapat nating i-keep at dapat na alagaan para makatulong sa mga proyekto ng ating gobyerno. Hindi po yung mga magnanakaw, Grabe. Grabe, no? Tama. Pag nagnanakaw, gusto lang yan. Yan na nga. Pag iniwan ng syuta mo, guguho din ang mundo mo. Alcantara, Sugarol. Hindi kakasuhan si Bongo, pamilya niya kaya nga. Yan, yes, ayan na. Eto na mga kababayan. Yes, kware po, daming nahukay
Siya karagatan natin sa China po, binibenta. Nako, yan na. So yan, eto pa. Para bago tayo magtapos. Ang isang proyekto na wala namang nagguni-gunigang, na wala naman talaga. Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. Nako, At tanggalin sa pwesto at kasuhan. correct. Yun po ang unang gagawin natin sa mga Nako. susunod na araw, Nako. susunod na linggo. Nako! Sabi rito ni Roberto. Boss Mike, 10 out of 12 luxury. Anong out of 12? Ni Diskaya, 2 lang inabutan ng, ano yun, ang 40 yun. Naglaho nga bigla eh. Naglaho, di ba? PDP ba? Yung ba yun? Yung governor ba, PDP laban? Nako! Kaya siguro. Alam nyo na ngayon. Balita ko yaan daw may planong tumakbong congressman dahil yun daw hong governor last term na ngayon. Ngayon ho, gustong gamitin yung pagkakataon para magpasikat, magbida-bida. Kaya nga daw ho ngayon mga kababayan ko, itong governor, dinadamay yung mga mabubuting gumagawa ng tama na nagtatrabaho sa DPWH. Kita nyo mga kababayan ko, hindi ho lahat ng mga taga DPWH ay masasamang tao. Ay marami ho dyan mga kababayan. Yung akala mo yung mga matitino, pero langya, grabe talaga. Di po ba? Ayan, nandoon sila sa hearing lahat kahapon. Di po ba mga kababayan ko? Tulad yan, mga kababayan, nagkaroon ng hearing kahapon. Etong sino to mga kababayan ko? Si idol ko parang may pinagtatakpan dahil po mga Ang spekulasyon sa social hindi yan. Bakit ka sumisingit? Hindi nga, yan wait lang. Hirap talaga ng malabo mata, Boss Mike. Kasi ikaw eto ho. Tingnan nyo ho ito mga kababayan Pakinggan nyo ito. Duterte or President Marcos? Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? Kita nyo mga kababayan ko? Tinatanong mga kababayan kung yung isa pong resource person ay appointee. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos o ni Digong? Maliwanag daw ho mga kababayan na appointee ni Digong. Si Diskaya? In-appoint pa ni Digong daw? Nako, grabe mga kababayan President Duterte or President Marcos? Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? Kita nyo mga kababayan, hindi naman siguro si Diskaya, yung resource person. Sino yun? Kung alam nyo, alam ni ano yun nung nakatulog na ni Jojo Chavez na Chismosa, ewan ko lang kay Mami Gina. Sino yon? Mga kababayan yung in-appoint. In-appoint pala nung panahon ni Digong. Putik na yan, Tapos biglang epal si Marcoleta. We'll give you more time, Senator Diba? Soto, Ayan, para yung ibang gustong magtanong. Sige. Kita nyo mga kababayan, dapat yung mga ganon, dapat hindi hinihinto yun. Di po ba? Dapat hindi hinihinto yun. Kaya lang, eto to the rescue, kasi baka daw humabuko si Digong. Ayaw Alam nyo naman si Marcoletang idol ko, favoritism yan. Kaya nga nag-away sila ni Tulpo di ba? Nagsagutan sila So yan, mga kababayan, bahala na kayo dyan. Babalik ko tayo mamaya at talaga namang marami tayong tatalakayin ngayong araw. Konting pahinga lang, hinga lang tayo, mananghalingan lang muna tayo, magkape. Tapos babalik kagad tayo. So mga kababayan, pasensya na ho kayo at na-late talaga tayo. Pero alam nyo naman na yung ating obligasyon sa inyo, hindi natin yan tatantanan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.